Ang ating bida na si Kuroota Issei ay isang ordinaryong tao na may isang matigas na panuntunan, na laging gumawa ng mabuti, kahit anong mangyari. Tinutulungan niya ang sinumang kaya niya nang walang hinihinging kapalit, pero parang personal na naiinis ang tadhana sa kanyang kabaitan. Bawat mabuting gawa ay nauuwi sa sakuna, na naglalagay sa kanya sa alanganin. Kapag ibinibigay niya ang lahat ng pera niya sa isang pulubi, ginagantimpalaan siya ng mga panlalait at perpektong pagtatae ng ibon mula sa langit. Kapag tinulungan niya ang isang matandang babae, natataranta ito, tinatawag siyang masamang loob, at pinapagalit ang buong grupo ng tao laban sa kanya. Halos nakatakas si Kuroota sa pagkakagulo ng mga tao, iniisip na tapos na ang bangungot. Ngunit hindi pa pala, isang palayok ng pabangong gawa sa bulaklak mula sa langit ang tumama sa kanyang ulo, at hinabol siya ng matandang babae at pinagpapalo hanggang sa mamatay gamit ang kanyang tungkod, tinapos ang kanyang miserableng buhay. Puno ng pagsisisi ang buong buhay ni Kuroota habang siya'y nalalagutan ng hininga dahil ang gusto lang naman niya ay tumulong. Pagdilat ng mga mata ni Kuroota, nakita niya ang kanyang sarili sa pintuan ng kabilang buhay, kung saan niya nakilala si Anghel Gabriel. Sinabi ni Gabriel kay Kuroota na naroon siya upang sabihin kung saan siya pupunta. At laking gulat niya, sinabi ni Gabriel sa kanya na ang susunod niyang paroroonan ay impyerno. Sumigaw si Kuroota sa sakit at pagkadismaya habang pinapalo ang sahig, nagtatanong kung bakit ginugol niya ang buong buhay sa paggawa ng mabuti para lang gantimpalaan ng impyerno. Napagtanto ni Gabriel na nagsasabi ng totoo si Kuroota, at mayroong hindi nagtutugma. Agad siyang nagpasya na alamin ang nangyari at inilabas niya ang isang timangan. Dito niya natuklasan na mayroong mali sa disenyo dahil ang karma ni Kuroota ay talagang baliktad. Nagulat at naguluhan si Kuroota dito, at ipinaliwanag ni Gabriel sa kanya na ang bawat nilalang na may buhay ay nagtataglay ng enerhiya ng karma. Sa madaling salita, kapag mas maraming mabubuting gawa ang nagagawa, mas lalong nagbabago ang enerhiya na nakapaligid sa isang tao sa positibong direksyon. Ito naman ang nagpapataas ng posibilidad na magandang bagay ang babalik sa kanya. Ngunit hindi ito ang kaso kay Kuroota dahil lahat ng mabubuting bagay na kanyang ginawa ay nagbunga ng negatibong karma. Nabanggit pa ni Gabriel na ito ang dahilan ng kanyang kamalasan, dahil sa katotohanang marami siyang nagawang mabuti. Ipinaalam ni Gabriel sa kanya na ang kanyang karma ay nasa pinakamalalang kalagayan ngayon, at para maintindihan niya, mas masama pa ito kaysa sa isang napakasamang kriminal. Gulat na gulat si Kuroota nang marinig niya ito dahil ibig sabihin nito ay matatanggap niya ang sukdulang parusa. Kinumpirma ito ni Gabriel, sinasabing nakatakda siyang magdusa ng walang hanggang hirap sa impyerno, ngunit sinabi rin niya na huwag siyang mag-alala dahil hindi niya pinababayaan ang mga nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Bilang isang mabait na anghel, tiniyak ni Gabriel kay Kuroota na hahanapan niya ito ng solusyon. Ipinakita ni Gabriel sa kanya ang mga mundo ng universo, at isa doon ay ang daigdig, pero sinabi niya na hindi niya siya maibabalik sa kanyang pinanggalingang mundo dahil walang mahika sa daigdig. Dagdag pa rito, hindi niya kayang buhayin muli ang mga patay sa daigdig, kaya isa lang ang natitirang opsyon, at iyon ay ipadala siya sa ibang-ibang mundo. Para makatulong, sinabi ni Gabriel na tutulungan niya siyang maghanap ng mundong may katulad niya. Mabilis siyang naghanap, at pumili si Gabriel ng isang mundong may multidimensional na mahika. Nakita ni Gabriel ang isang mage na sumubok lang ng isang ipinagbabawal na spell, na pumatay sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay buhay pa at walang laman. Sinabi ni Gabriel kay Kuroota na ipapadala niya siya sa katawang ito. Naguluhan si Kuroota dito, ngunit hinimok siya ni Gabriel na kumalma, tinitiyak na maiintindihan niya ang lahat sa lalong madaling panahon. Dagdag pa, sinabi ni Gabriel na bibigyan niya siya ng isang maliit na regalo bilang kabayaran sa kanyang baligtad na karma. Ito pala ay ultimate karma, na lumitaw sa isang status window sa mismong harap ni Kuroota. Sinasabi ng impormasyon sa screen kay Kuroota na sa bawat mabuting gawa, nakakakuha siya ng 100 puntos ng swerte, at pansamantala lamang ang mga puntos na ito. Pagkatapos, inuutusan ni Gabriel si Kuroota na hanapin ang puting salamangkero, dahil siya lamang ang may mahika para maibalik si Kuroota sa Earth. Kahit na ganito, naguguluhan pa rin si Kuroota kung ano ang gagawin, at sinabi ni Gabriel sa kanya na hindi rin niya alam. Nabanggit ni Gabriel na hindi siya pinapayagang makialam sa mga nangyayari sa universo. Gayunpaman, hinihiling ni Gabriel sa kanya ang swerte,
Umaasa na papanig sa kanya ang swerte sa pagkakataong ito. Habang pinapaalis siya ni Gabriel, nag-aalok ito ng kanyang pinakatapat na paumanhin sa mga pinagdaanan niya. Dumadaan ang kaluluwa ni Kuroota sa astral na portal, at pagdilat niya ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa katawan ng salamangkero. Nagulat at humanga si Kuroota na nabigyan talaga siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ngayong nasa pangalawang paglalaro na siya, naalala niya na ang kanyang misyon ay hanapin ang puting salamangkero para makabalik siya sa Earth at mamuhay ng normal. Tumayo si Kuroota at naglakad sa salamin, at humanga siya sa kanyang bagong astig na itsura. Nasa kalagitnaan siya nito nang marinig niya ang malakas na ingay sa likod niya. Lumakad siya upang mag-imbestiga, at ang nakita niya ay nagdulot ng alon ng pagkabigla sa kanyang katawan. May libu-libong mga halimaw na nakatayo sa harap niya, umaawit, mabuhay ang itim na mage. At habang siya'y nanginginig mula dito, isang goblin ang lumitaw sa likod niya, sinasabing isuot ang kanyang kapa. Pagkatapos, sinabihan ng goblin ang mga halimaw na magsaya para sa pinakamalakas na tao sa kasaysayan, na hindi kailanman gumawa ng mabuting gawa sa buong buhay niya. Sa madaling salita, kilala ang itim na mage sa paggawa ng pinakamalalang mga kasalanan sa mundo, kung kaya't siya ay kilala bilang inkarnasyon ng kasamaan mismo. Dahil hindi maproseso ni Kuroota ang nakikita niya, tumakbo siyang pabalik sa loob at isinara ang pinto. Ang una niyang naisip ay tumakas dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng mga halimaw. Bigla, sumulpot sa tabi niya ang goblin na nakita niya kanina, tinatanong kung okay lang siya. Halos mahimatay si Kuroota sa biglang paglitaw ng lalaki, at tinanong niya kung ano ang gusto nito sa kanya. Nagpakilala ang goblin bilang si Groth, sinasabi kay Kuroota na siya ang bago niyang tagapayo, na hinirang niya kahapon lang. Agad-agad na tinanong siya ni Kuroota kung bakit may daan-daang halimaw sa harap ng kanyang kastilyo. Sumagot si Groth na nakangiti, sinasabi kay Kuroota na naroon sila dahil siya ang nag-utos na magtipon sila. Lumalabas na balak ng itim na salamangkero na atakihin ang mga kalapit na baryo, kaya niya tinawag ang kanyang hukbo. Nabahala si Kuroota nang marinig ito, at sinabi niya kay Groth na bawiin ang lahat ng sinabi niya. Nagulat at nalito si Groth nang marinig ito. Agad niyang sinisi ang kanyang sarili, at nakakagulat, pinitik niya ang kanyang daliri para masunog ang kanyang sarili. Nabigla si Kuroota nang makita ito, at agad niyang pinakawalan ang kanyang mahika para pigilan ang apoy. Sa sandaling gawin niya ito, ipinapalam sa kanya ng status window na ang sukdulang karma ay aktibo na. Patuloy na kumikilos ng kakaiba si Groth habang lumuluhod siya, humihingi kay Kuroota ng tawad at nagmamakaawa na bigyan siya ng awa na kamatayan. Nagtataka si Kuroota dito, at nagpatuloy si Groth sa pagsasabing lahat ay kanyang pagkakamali. Gayunpaman, wala siyang interes na mapunta sa kalagayan ng mga nakaraang tagapayo, na ang mga sigaw ng kanilang kaluluwa ay naririnig pa rin sa loob ng kastilyo. Naguguluhan, tinanong ni Kuroota si Groth kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at itinuro ni Groth ang dingding. Lumingon si Kuroota at nakita ang daan-daang ulo sa dingding, kaya sumigaw siya, nagtatanong kung ano ba talaga ang nakikita niya. Lumapit siya sa dingding na may matinding pagkadismaya kaya napaisip siya kung ano ang ginawa nilang lahat para maparusahan ng ganito. Tumingin siyang mabuti at nakita niya na may mga pangalan sa dingding at ang dahilan ng kanilang pagkamatay. May isa doon na naging tagapayo ng hari sa loob ng 6 na araw, at pinarusahan siya dahil nahuli siya. Mayroon pa palang isa na nagsilbing tagapayo ng hari sa loob ng 13 araw, at siya ay marahas na tinanggal dahil sa pagtatangkang tumakas mula sa kastilyo. Isa pa nga ay nagsilbi lamang ng 31 minuto at pinatay dahil lamang sa pagdura. Labis na nagulat si Kuroota na makita kung gaano kasama ang kanyang dating sarili, at agad niyang sinabi kay Groth na wala siyang balak na saktan nito. Dahil dito, sinabi ni Kuroota kay Groth na itinalaga niya itong kanyang panghabang buhay na tagapayo. Nagulat si Groth na marinig ito, at nagpasalamat siya kay Kuroota para sa pagtatalaga. Sinabi ni Kuroota sa kanya na mayroon siyang ilang tanong para sa kanya, at gaano man kakaiba ang mga ito, gusto niyang sagutin ni Groth ang lahat ng tama. Ang unang tanong ni Kuroota sa kanya ay kung sino siya, at sumagot si Groth na siya ang pinakadakilang itim na salamangkero sa buong universo. Pagkatapos ay gusto malaman ni Kuroota ang kanyang pangalan, at sumagot si Groth na ang kanyang pangalan ay ang itim na salamangkero. Tinanong din ni Kuroota kay Groth kung nasaan sila.
Nang marinig ito ni Groth, naisip niya na tinatanong ni Kuroota ang lahat ng ito upang subukin ang kanyang kaalaman bilang kanyang tagapayo. Sinabi ni Groth kay Kuroota na sila ay kasalukuyang nasa kanyang kastilyo, na isang matibay na kuta na namamahala sa katimugang lupain. Tila, ang kastilyo rin ang nagsisilbing pangunahing himpilan ng kanyang hukbo. Sa wakas ay napagtanto ni Kuroota na siya ay halos nabuhay muli bilang isang masamang tao, at siya na ngayon ang namumuno sa isang buong kaharian ng mga halimaw. Tinanong ni Kuroota kung kailan siya naging pinuno ng katimugang lupain. Nag-isip si Groth ng ilang sandali at dali-daling sumagot na ito ay 40 minuto na, ngunit sinigawan siya ni Kuroota at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Mabilis na naitama ni Groth ang kanyang sarili, sinasabing nagkamali siya. Lumalabas na ang ibig niyang sabihin ay 40 bilyong taon, ngunit hindi rin naniniwala si Kuroota na tama ito. Halata ang takot sa mukha, sinabi ni Groth na nabigo na naman niya ang kanyang amo. Pagkatapos ay bumunot siya ng kutsilyo, handa ng saktan ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Kuroota, sinasabing huwag magpadalos-dalos. Sa pagpigil kay Groth na saktan ang kanyang sarili, muling umaktibo ang sukdulang karma. Pagkatapos ay sinabi ni Kuroota kay Groth na inuutusan niya itong patuloy na mabuhay kahit anuman ang mangyari. Ipinapalam ni Kuroota sa kanya na magdurusa siya ng kamatayang mas masahol pa sa lahat ng ibang tagapayo kung susubukan niyang magpakamatay muli. Sa kaibuturan ng puso niya, nagbubulaan lang si Kuroota, dahil wala siyang lakas ng loob na gumawa ng masama. Pagkatapos niyang tiyakin na naiparating niya ang kanyang mga tagubilin kay Groth, naalala muli ni Kuroota kung ano ang kanyang misyon, na hanapin ang puting mago. Desidido si Kuroota na bumalik sa lupa gaano man kahirap ang mga bagay dahil gusto niyang makita muli ang kanyang tagapag-aliw, at walang iba ito kundi ang kanyang ina. Tinanong ni Kuroota si Groth kung nakikita niya ang status window, ngunit sumagot si Groth na wala siyang nakikita. Dahil dito, napagtanto ni Kuroota na siya lang ang nakakakita ng status window. Tinanong ni Kuroota si Groth tungkol sa White Mage, nagtatanong kung anong klaseng tao siya. Sa sandaling lumabas ang tanong na ito sa bibig niya, nakaramdam ng takot ang bawat buhay na nilalang sa silid, kasama si Groth. Sumagot si Groth, sinasabing ang White Mage ang pinakawalang kwentang basura sa mundo. Ipinagpatuloy ni Groth sa pagtitiyak kay Kuroota na dadalhin niya sa kanya ang ulo ng White Mage. Mahinahong sinabi ni Kuroota kay Groth na pinapahalagahan niya ang kanyang pagpupursigi, ngunit mas interesado siya sa kung anong uri ng mahika ang ginagamit ng puting mago. Ibinunyag ni Groth na minamanipula ng puting mago ang multi-dimensional na mahika, at lumilikha siya ng malalaking alimpuyo na nagtataboy sa mga halimaw na tulad nila sa ibang mundo. Nang marinig ito ni Kuroota, naisip niya na nakahanap siya ng paraan para makabalik sa Earth. Sinubukan niya pagkatapos gamitin ang multi-dimensional na mahika na nakikita niya sa status window, ngunit ipinaalam sa kanya ng sistema na hindi ito tugma sa itim na mahika. Dahil dito, naisip niya na ang paghingi ng tulong sa puting mago ang tanging paraan. Tinanong ni Kuroota si Groth kung sa tingin niya ipapayag ang puting mago na ipahiram ang kanyang mahika, pero sumagot si Groth na ang puting mago ay kanyang mortal na kaaway. Sinabi ni Groth kay Kuroota na mas gugustuhin pa ng puting mago na mamatay kaysa tulungan si Kuroota. Alam na ito ni Kuroota, ngunit naniniwala siya na mayroon siyang kaunting kalamangan dahil sa kakayahang nakuha niya mula kay Gabriel. Nagpasya si Kuroota na tingnan pa ang mga impormasyon tungkol sa sukdulang karma. Sinasabi sa kanya ng sistema na sa pagdagdag ng kanyang mga puntos ng swerte, ang posibilidad na matupad ang kanyang mga hiling ay halos tumataas. Sa ganito, napagtanto ni Kuroota na maaari niyang ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Naaalala niya na nailigtas niya ang buhay ni Groth ng 2 beses, na nangangahulog ang dapat ay mayroon na siyang 200 puntos. Tinitingnan niya pagkatapos ang kanyang kabuuang puntos ng swerte para makita na nananatili pa rin ito sa 0. Nagtataka siya kung ito ay isang sira ng sistema, at nagpasya siyang siyasatin pa, para lamang makita na mayroon siyang pinakamasamang kalagayan ng karma. Sa madaling salita, may walang hanggang sumpa siya, kaya't ang kanyang swerte ay nakatakda at hindi maaaring dagdagan ang mga puntos ng swerte. Natataranta si Kuroota nang makita ito dahil, kung walang swerte, walang paraan para makuha niya ang multi-dimensional na mahika. Nag-iisip pa rin siya kung ano ang gagawin nang dumating ang isang bagong misyon,
na nagsasabi sa kanya na maaari niyang maalis ang sumpa sa pamamagitan ng paggawa ng isang espesyal na mabuting gawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nag-iipon ng mabubuting gawa si Kuroota sa kastilyo, dahil mukhang hindi sapat ang pagliligtas kay Groth ng 2 beses para ma-unlock ang kanyang nakatakdang swerte. Sa isa sa mga pagtatangka niyang gumawa ng mabuti, pinigilan niya ang kanyang mga tagasunod na patayin ang isang lalaki, inutusan silang palayain ito agad. Nainis ang mga halimaw nang marinig ito dahil si Kuroota dapat ang masamang tao. Ipinaalam ni Groth sa kanya na ang lalaki ay halos isang serial killer, kaya kailangan siyang mamatay. Ipinaliwanag ni Groth na ang pagpapalaya sa kanya ay magbubunga lamang ng mas maraming krimen. Bago pa bawiin ni Kuroota ang kanyang utos, pinalaya na nila ang kriminal, at gaya nga ng sinabi ni Groth, agad na pumatay ng isang tao ang lalaki. Dahil dito, napaparusahan siya ng sistema, at dahil dito, napagtanto ni Kuroota na ang paggawa ng kabutihan sa loob ng kastilyo ay maaaring imposibleng misyon. Napagpasyahan niya na kailangan niyang humanap ng ibang paraan para may segowa ang nasabing espesyal na kabutihan, upang may palam sa kanyang ina na buhay pa siya. Sa kanyang paghahanap upang gawin ito, nilisan ni Kuroota ang kastilyo, at tinungo niya ang kanlurang teritoryo. Pagdating sa labas ng teritoryo, tinanong siya ni Groth kung sigurado ba talaga siya na gusto niyang pumasok sa kanlurang teritoryo dahil hindi nila alam kung kailan maaaring sumalakay ang mga sundalo. Nalaman niya kung gaano kapanganib ang buong bagay, hindi alintana ni Kuroota, at sinabi niya kay Groth na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Lumalabas na may isang puting salamangkero sa nayon sa harap nila, at ang taong ito ang target ni Kuroota. Sa madaling salita, ang mga kayang humawak ng multidimensional na mahika ay ang mga galing sa kulto, na tinatawag na Immaculate Order, at ang individual na namumuno sa kulto ay isang puting salamangkero. Binanggit ni Groth na ang mga nasa nayon ay mga disipulo, at walang kasiguruhan na tutulungan nila sila. Sa katunayan, naniniwala si Groth na baliktad pa ang mangyayari. Sabi ni Groth, ang tanging paraan ay suhulan ang isang salamangkero na tinanggal sa Orden, at tinanong ni Kuroota si Groth kung tatanggapin ng salamangkero ang trabaho. Sagot ni Groth na malamang ay tatanggapin niya dahil tinatawag siyang Tyrion ang Sakim. Lumalabas na kumikita si Tyrion ng pera gamit ang multidimensional magic, na siyang dahilan ng kanyang pagkatanggal sa Orden. Natuwa si Kuroota na marinig ito, dahil isa siyang mayamang itim na salamangkero na walang problema sa pera. Pagpasok nila sa nayon, nakasalubong nila ang isang batang lalaki na nakaupo sa tabi ng balon, at mukha siyang malungkot. Dahil sa pagiging halimaw niya, agad na iminungkahi ni Groth na patayin nila ang bata. Ngunit pinigilan siya ni Kuroota, at sinabing may mas maganda siyang ideya. Lumapit si Kuroota sa bata, tinatanong kung bakit nag-iisa ito sa isang mapanganib na lugar. Gusto malaman ni Kuroota kung wala itong mga magulang, pero ibinunyag ng bata na meron, ngunit malaki ang utang na loob ng kanyang ama sa isang mage, na kailangan niyang tulungang bayaran. Nang marinig ito ni Kuroota, tinanong niya ang bata kung si Tyrion ang tinutukoy niya, at tumango ang bata para kumpirmahin ito. Tinanong ni Kuroota sa kanya kung alam niya kung nasaan si Tyrion, at sumagot ang bata na nanunood ang lahat ng palabas ni Tyrion sa taberna. Sinabi ni Kuroota kay Groth na oras na para umalis sila, pero bago yun, may kailangan siyang gawin. Agad inakala ni Groth na gusto ni Kuroota na saktan niya ng husto ang bata, pero pinigilan siya ni Kuroota, sinasabing ayos lang siya. Kinuha ni Kuroota ang kanyang petaka at naglabas ng gintong barya. Ibinigay niya ang gintong barya sa bata, na agad na itinuring na mabuting gawa. Halos mahimatay ang bata sa sobrang tuwa nang makita niya ang gintong barya, pero parang hindi nasisiyahan si Kuroota, dahil hindi itinuring ng sistema na mahalaga ang ginawa niya. Si Groth naman, nagulat din na binibigyan ng kanyang amo ang isang tao ng gintong barya. Agad na mali ang pagkakaintindi ni Kuroota sa sinabi ni Groth, sa pag-aakalang hindi sapat ang isang gintong barya. Kaya nagpasya si Kuroota na ibigay ang buong supot ng pera sa bata, na nagdulot ng labis na kasiyahan sa bata. Nabigla si Groth nang makita ito, at patuloy na nagtatanong sa sarili kung bakit gagawin ni Kuroota ang ganoong bagay. Kahit na ganoon, buo pa rin ang proteksyon sa swerte ni Kuroota, na ang ibig sabihin ay hindi pa rin sapat ang lahat ng ginawa niya. Sa kabilang banda, pinagdududahan ni Groth ang lahat ng pinaniniwalaan niya dahil dapat si Kuroota ang pinaka-nakakatakot na tao sa mundo, pero kakaiba ang kinikilos niya.
Iniisip pa rin ito ni Groth nang mapansin niyang labis ang pasasalamat ng bata sa ginawa ni Kuroota para sa kanya. Tinatawag pa nga niyang bayani si Kuroota, at dito na nagsisimula ang maling akala ni Groth. Ipinapalagay niya na sinusubukan ni Kuroota na gawing tagapagmana ang bata, at dahil sa pera, nakuhang hawakan ng bata upang patuloy siyang sumamba bilang kanyang amo. Sa kanyang maling akala, iniisip niyang ang bata ay magsisimulang gumawa ng maraming kalupitan upang mapalapit kay Kuroota, na sa huli ay magiging kakampi sa pamumuno sa mga timog na lupain. Patuloy na iniisip ni Groth kung paano mangyayari ang lahat ng tinawag siya ni Kuroota, sinasabing oras na para umalis sila. Ilang sandali lang, dumating sila sa tavern, ngunit walang bakas si Tyrion saan man. Sa sandaling yun, isang maliwanag na tabing ang lumitaw sa harap ng bahay alak na agad nakaagaw ng pansin ng lahat. Pinayuhan ni Groth si Kuroota na mag-ingat dahil ang tinitingnan niya ay multidimensional na mahika. Sa kabilang banda, dalawang nilalang, na tila nagmamahalan, ay nagpapalam sa isa't isa. Nang malapit na ang pinakakapanabik na bahagi, nawala ang tabing. Bumukas ang pa-system na nagpapalam sa mga nanunood na tapos na ang palabas. Ang mga nanunood ay nagsimulang magwala dahil naputol ang lahat sa pinakamasayang bahagi. Sinasabi ng boses mula sa announcement system na maghulog sila ng gintong barya kung gusto nilang simulan muli ang multidimensional na mahika at malaman kung ano ang nangyayari sa universo. Agad itong nagpasimula ng gulo sa gitna ng mga tao dahil nagtatalo sila kung sino ang dapat magbayad. Habang nagbabangayan sila, lumapit si Kuroota sa makina at naghulog ng gintong barya. Pinahit niya ang knob at lumitaw ang isang maliwanag na ilaw sa screen. Pagkatapos ay sinabihan si Kuroota na ilagay ang kanyang kamay sa screen at isipin ang lugar na gusto niyang obserbahan. Sinunod ni Kuroota ang sinabi at dinala siya ng mahika sa Earth. Pagkatapos, nag-isip siyang mabuti kung ano talaga ang gusto niyang makita at sa gulat niya, lumitaw ang kanyang ina sa screen. Agad na hinawakan ni Kuroota ang screen, sumisigaw umaasang maririnig siya ng kanyang ina habang sinasabi niya na ayos lang siya. Ang mga nasa silid ay nag-akala na si Kuroota ay dumaranas ng isang uri ng karamdaman sa pag-iisip dahil kakaiba ang kanyang kinikilos. Lumalabas na nahihirapan talaga ang ina ni Kuroota sa pagpanaw ng kanyang anak at mukha siyang labis na nalulungkot. Nahihirapan ang kawawang babae na makaahon at binibisita niya ang puntod ni Kuroota araw-araw, nagdadala ng mga bulaklak. Lumabas ang ina ni Kuroota mula sa sementeryo at biglang napahagulgol kahit nasa pampublikong lugar siya. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, ikinukwento niya kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. Maging ang mga nanunood sa taberna ay naiyak din dahil masyadong nakakalungkot ang lahat. Tumingala si Groth at nakita niyang umiiyak din si Kuroota at bago pa niya malaman, tumulo na rin ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Lubhang nasaktan si Groth na makita ang kanyang amo na nagdadalamhati kahit naniniwala siya na isa ito sa mga dakilang plano at mahika nito. Matapos umiyak ng ilang minuto, nagpasya si Kuroota na hindi niya tatanggapin ang kanyang kapalaran at pinanood ang kanyang ina na patuloy na umiiyak. Pagkatapos, hinawakan ni Kuroota ang screen, sumisigaw ng malakas at nagtatanong kung naririnig siya ng kanyang ina. Nagsimulang umilo ang screen nang hinawakan nito ni Kuroota, at pinayuhan siya ni Groth na lumayo, sinasabing baka masira siya ng multidimensional na mahika. Gayunpaman, tumanggi si Kuroota na sundin ang babala ni Groth habang patuloy siyang sumisigaw upang marinig siya ng kanyang ina. Pagkatapos, inanunsyo na isinasagawa na ang panseguridad na aparato. Si Kuroota ay nasalo doon, na nagpadala ng alon ng masakit na mahika sa kanyang katawan, pero ayaw pa rin niyang bitiwan ang screen. Determinado si Kuroota na tiisin ang sakit dahil naniniwala siya na maaabot niya ang kanyang ina. Patuloy siyang sumisigaw, sinasabi sa kanyang ina na buhay pa siya, at biglang lumilitaw na naririnig ng kanyang ina ang kanyang boses. Lumingon ang kanyang ina para makita ang isang puting imahe na may boses ni Kuroota na umaalingaw-ngaw mula doon. Unti-unting lumino ang lahat, at nakita na ng kawawang babae ang kanyang anak. Nabigla at naguluhan siya. Pero tiniyak ni Kuroota sa kanya na siya nga ito. Sinabi ni Kuroota sa kanyang ina na kahit wala siyang oras para ipaliwanag ang nangyayari, hinihikayat niya ang kanyang ina na manatiling buhay at hintayin siyang bumalik. Tinitiyak niya sa kanyang ina na siguradong babalik siya sa kanya. Bigla na lang, naubusan ng kapangyarihang mahika si Kuroota, at tuluyang naputol ang koneksyon niya sa screen.
Pagkatapos noon, ipinaalam sa kanya ng system na nakagawa siya ng isang espesyal na kabutihan, na siyang pagmamahal ng ina. Nagulat si Kuroota nang makita ito, at ipinaalam sa kanya ng system na tapos na ang paghahanap para tanggalin ang sumpa. Nagawa niya ito dahil tinapos niya ang pagdadalamhati ng kanyang ina. Ipinapakita sa bintana ng sistema ang estado ng kanyang karma, na sa huli ay nagbago mula sa walang hanggang sumpa patungo sa sinumpa. Nagpapasalamat si Kuroota na ang walang hanggang sumpa ay tuluyan ng inalis. Natutuwa si Kuroota na sa wakas ay magagamit na niya ang karma na natanggap niya mula sa anghel bilang kabayaran. Napagtanto niya na ang kanyang swerte ay patuloy na dadami basta patuloy siyang gumagawa ng mabubuting gawa. Sa sandaling yun, lumingon si Kuroota at nakita na ang buong silid ay nagkagulo dahil sa kung ano ang dapat nilang panuorin. Karamihan sa mga nasa silid ay wala na namang pera dahil ibinenta na nila ang lahat para lang makapasok sa multidimensional na mahika. Nabaliw na sila sa multidimensional na mahika kaya okay lang sa kanilang ipagbili ang kanilang gintong ngipin para lang dito. Sinabi ni Gret kay Kuroota na oras na para umalis sila dahil parang nababaliw na ang mga tao dahil sa multidimensional na mahika. Sa gitna ng kaguluhan, natapunan ng beer si Gret at nagalit siya. Hinugot niya ang kanyang espada handa nang pumatay ng maraming tao dahil sa paglapastangan sa kanya. Sa sandaling yun, naamoy ni Kuroota ang serbesa sa kanyang ulo at napansin niyang may kakaiba. Naalala niya na naamoy na niya ito dati at bigla niyang natanto na galing ito sa mga alaala ng itim na mago. Lumalabas na gumawa na ng katulad na timpla ang kanyang dating sarili noon at ito ay parang nakakahumaling na gamot. Sinabi ni Kuroota kay Gret na sumunod sa kanya dahil kailangan nilang suriin ang mga bar aisles ng serbesa. Sa kaloob-looban niya, alam ni Kuroota na may mali at naniniwala siyang may nakatagong aparato sa kung saan. Nagsimulang magmasid-masid si Kuroota at agad niyang nakita ang isang tubo na puno ng nakakaadik na elixir na nakakonekta sa mga inumin. Lumalabas na nilagyan ni Tyrion ng elixir ang serbesa para siguraduhing nakadepende ang lahat sa kanyang multidimensional na mahika. Hindi natuwa si Kuroota sa katotohanang ibinubuhos ng mga tao ang kanilang yaman sa pagtatangkang sumilip sa mga pangyayari sa bawat sulok ng universo. Naalala ni Kuroota ang bata kanina at naisip niya na maaaring kasama ang kanyang ama sa mga kasalukuyang nag-aaksaya ng pera sa bahay inuman. Bigla, may dalawang lalaki ang lumapit kay Kuroota at Groth, nagsasabi na bayaran nila ang kanilang libangan dahil mukhang may pera sila. Tulad ng dati, mabilis na hingrab ni Groth ang kanyang sandata, handang patayin ang mga lalaki, ngunit pinigilan siya ni Kuroota, sinasabing hindi ito kailangan. Ipinapalam ni Kuroota kay Groth na maaari niyang iligtas ang lahat sa tavern. Pagkatapos, tumingin si Kuroota sa mga alaala ng Black Mage para subukang makuha ang pang-antidote sa elixir. Matapos ang ilang minutong paghahanap, natagpuan ito ni Kuroota at gamit ang kanyang kapangyarihang mahika, inactivate niya ang pang-antidote. Ito ay naglalabas ng alon ng mahiwagang enerhiya sa lahat ng tao sa silid. Nakakagulat, lahat ng tao sa silid ay nagising at nagsimulang magtanong kung bakit sila nasa tavern sa ganitong kabal-iwang oras. Tinitiyak din ni Kuroota na linisin ang buong nayon gamit ang lunas, sa wakas ay pinapalaya sila mula sa pagkaalipin ni Tyrion. Ang mga sirang pamilya ay nagsimulang maayos, dahil wala nang baliw na pagnanais na gamitin muli ang multidimensional na aparato. Nabigla si Groth nang makita niyang lahat sa tavern ay mabait at nagsosorry sa isa't isa. Nang bumukal sa kanyang isipan na ang mahika ni Kuroota ay nag-alis ng lahat ng agresyon mula sa tao, at katulad ng dati, lumikha siya ng maling dahilan kung bakit ito nangyari. Naniniwala siya na ginawa ito ni Kuroota para maging tahimik ang mga tao upang hindi na sila mag-isip na bumangon sa laban dahil dati silang parang leon, pero ngayon ay naging earthworm na. Nang mga sandaling yun, sinabi ng sistema kay Kuroota na nakakagawa siya ng mabuting bagay, at nakakuha siya ng mga puntos ng swerte. Nagpapasalamat si Kuroota dito dahil ang kanyang purification spell ay tumulong sa kanya na makakuha ng mga puntos. Sa huli, nagawa niyang makalakam ng 238,000 puntos ng swerte, at naniniwala si Kuroota na makakatulong ito sa kanya upang gumamit ng multidimensional na mahika. Bigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali, at kasabay ng pagsabog ang mage, si Tyrion. Lumalabas na si Tyrion ay isang babae, at galit siya dahil sinisikap ni Kuroota na sirain ang kanyang kumikitang negosyo.
Nagulat si Groth nang mapagtanto niya na si Tyrion ay isang babae, hindi ang malaking masamang lalaki na iniisip na niya sa kanyang ulo. Tyrion ay hindi siya pinapansin at tinitingnan ng serbesa para kumpirmahin ang kanyang hinala na may inis. Itinatapon niya ang tasa at nagsimulang magtanong sa mga taong naglinis ng inumin. Takot na baka lipulin sila ni Tyrion, nagsisimula silang mag-stutter, sinasagot na wala silang ginawa. Pagkatapos, tumingin si Tyrion sa paligid para maayos na tasahin ang sitwasyon bago ituro si Kur-Ota at Groth. Patuloy pa rin siyang nagsasalita kung bakit hindi niya nakita ang dalawa nang mapansin niyang nasira na nila ang mga bateng elixir. Nilapitan niya si Kur-Ota nang walang pag-aalinlangan, tinatanong kung bahagi ba siya ng malinis na orden. Dagdag pa, gusto niyang malaman kung hindi ba sapat ang pagpapatapon sa kanya ng orden, at binabalak pa nilang ikulong siya. Bigla na lang, natagpuan ni Kur-Ota ang kanyang sarili sa gitna ng isang magic circle, at bago pa siya makakilos, pinaandar ito ni Tyrion, naglalabas ng isang bugso ng apoy. Sa halip na magpanik, naalala ni Kur-Ota na nakakita na siya ng ganito sa mga alaala ng itim na mago, at tinatawag itong flame circle. Walang oras para mag-aksaya, sumunod si Kur-Ota sa kutob niya at naghagis siya ng gintong barya sa kanyang kanan. Nagulat si Kur-Ota na ginawa niya ito, na halos nangangahulugang kumilos siya batay sa kanyang pakiramdam. Sakto namang dumating ang kanyang kapalaran, at sinabihan si Kur-Ota na mayroon lamang siyang 3 minuto. Naputol ng gintong barya ang gripo ng tubig, na bumuhos sa lahat ng dako, na sa huli pinatay ang apoy ni Tyrion. Nabigla si Tyrion, ngunit pareho rin ang masasabi kay Kur-Ota. Napagtanto ni Kur-Ota na hindi niya sinasadya na nagpalabas siya ng mahika katulad nung iligtas niya ang buhay ni Groth. Sinusubukan pa ring intindihin ni Kur-Ota ang sitwasyon nang habarin ni Groth ang kanyang balabal dahil nasusunog ito. Gayunpaman, lubusan niyang nakalimutan na siya ay nasa gitna ng mga tao, at ito ay naglantad sa katotohanan na siya ay isang goblin. Nagkagulo ang mga tao nang makita si Groth at nagsimula silang sumigaw, habang hinihingi na patayin si Groth dahil naroon siya upang nakawin ang kanilang ani. Gayunpaman, humarap si Kur-Ota upang protektahan ang kanyang tauhan mula sa galit na pulutong. Hinubad ni Kur-Ota ang kanyang balabal, at dito nila napagtanto na ang taong nasa harap nila ay ang kilalang Black Mage. Agad nilang natuklasan ito, lahat sila ay tumakbo palayo. Kahit si Tyrion ay nagulat nang makita ang itim na mago sa napakasamang lugar na iyon. Gayunpaman, walang balak si Tyrion na tumakas dahil ang pabuya sa ulo ni Kur-Ota ay 100 bilyong gintong barya. Naniniwala si Tyrion na kaya niyang talunin si Kur-Ota dahil narinig niyang mahina ang itim na mago noong nasa Orden pa siya. Para kay Tyrion, nakikita na niya ang sarili bilang isang napakayamang babae, basta mapabagsak niya si Kur-Ota. Bagaman alam ni Kur-Ota na wala siyang pag-asa, dahil hindi pa niya lubos na napag-aralan ang itim na mahika. Dahil humantong narito, naisip ni Kur-Ota na isugal na lang ang lahat sa swerte. Nagpanggap na matapang si Kur-Ota, lumapit kay Tyrion at sinabi sa kanya na talagang mahusay siyang kalaban, pero kulang siya sa pokus. Nakuha nito ang kanyang atensyon, kaya hindi niya napansin ang nangyayari sa paligid niya. Nang maintindihan niya ang sitwasyon, may apoy na agad na sumisiklab sa silid. Walang inaksayang oras si Kur-Ota, hinablat si Groth at kumilos ng padalos-dalos. Tumalon siya sa isang maliit na bintana, na diretso sa isang tangke. Pagkabagsak nila sa tangke, biglang nagliyab ang silid. Nang hamupan ng kaunti ang apoy, dahan-daang inangat ni Kur-Ota ang takip ng tangke para tingnan ang sitwasyon. Balak niyang tumakas habang mausok pa. Pagkalabas ng dalawa sa tangke, sinubukan nilang tumakas, pero lumabas na hindi pala napatay ng apoy si Tyrion. Sa katunayan, mas galit pa siya kaysa kanina. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Kur-Ota na malaking gulo ang pinasok niya dahil 1 na lang minuto ang natitira sa swerte niya. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng hakbang sa loob ng 60 segundo para talunin si Tyrion. Ginawa ni Kur-Ota ang karaniwan niyang taktika, ipinaalala kay Tyrion na napakalakas niya kaya hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang kapangyarihan laban dito. Tinanong ni Kur-Ota kung sa tingin nito may laban siya sa kanya. Nagalit si Tyrion at ipinamalas ang kanyang galit habang sinasabi kay Kur-Ota na ipapakita niya rito kung bakit hindi siya dapat maliitin. Nang malapit nang tumama ang bowl ang apoy sa mukha ni Kur-Ota, natalisod siya at bumagsak, na nakatulong para hindi siya masunog ni Tyrion.
Gayunpaman, hindi pa tapos si Tyrion sa kanya dahil lumikha siya ng isang malaking bilog ng mahika na may tanging layunin na lipulin si Kur-Ota. Sa puntong ito, mayroon na lamang 5 segundo si Kur-Ota. At habang tumatama ang huling spell ni Tyrion, nakatakas si Kur-Ota na may 1 segundo na lang sa orasan ng swerte. Pinapanood ni Tyrion ng may pagkasindak at pagkadismaya na hindi niya nakuha si Kur-Ota, kahit na sa lahat ng kanyang ginawa. Napaluhod na lang si Tyrion dahil naubos na ang lahat ng kanyang lakas. Walang lakas para gumalaw muli, naniniwala si Tyrion na sumapit na siya sa dulo at malapit na siyang mamatay. Bigla na lang namatay ang mga apoy at nang laming siya, napagtanto niya na iniligtas siya ni Kur-Ota. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Grot dito dahil gusto niyang iwanan nila si Tyrion upang magdusa pa ng kaunti sa loob ng apoy. Sinabi niya kay Kur-Ota na mas masarap ang mga tao kapag bahagyang luto. Hindi pinansin ni Kur-Ota ang mga reklamo ni Grot at lumapit kay Tyrion, sinasabi sa kanya na wala siyang balak na iwanan siya. Bigla na lang, nakita ni Kur-Ota ang isa sa pinakamahalagang alaala ng itim na mago. Nakita ni Kur-Ota ang itim na mago sa gitna ng pagkawasak at may yakap siyang isang taong mahalaga sa kanya. Lumalabas na hindi na iligtas ng itim na mago ang taong ito at sumigaw siya sa sobrang sakit habang yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang minamahal. Labis na nahumaling si Kur-Ota sa mga alaala ng itim na mago kaya nakalimutan niya na yakap niya si Tyrion sa parehong paraan ng pagyakap ng itim na mago sa kanyang minamahal. Bigla, nakaramdam siya ng malambot na labi na dumampi sa kanya at nang damilat siya, nakita niya si Tyrion na humahalik sa kanya. Nagulat si Kur-Ota at nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Tyrion. Si Tyrion ay mukhang inosente habang sumasagot na akala niya ito ang gusto ni Kur-Ota sa kanya. Ipinapalam ni Kur-Ota sa kanya na mali ang lahat ng iniisip niya at wala siyang kibo dahil nag-iisip siya. Sinabi ni Tyrion kay Kur-Ota na handa siyang gawin ang anumang gusto niya dahil hindi pa siya handang mamatay. Naiintindihan ni Kur-Ota kung saan nanggagaling si Tyrion at sinabi niyang wala siyang balak na patayin ito. Inilahad ni Kur-Ota ang kanyang kamay kay Tyrion, hinihiling na sumunod sa kanya dahil, sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niya ang kanyang kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Tyrion ang mga kamay ni Kur-Ota at sinabi ni Kur-Ota kay Grot na oras na para sila'y umalis. Di nagtagal pagkatapos nito, ipinaalam ng sistema kay Kur-Ota na ang sukdulang karma ay natapos na at lahat ng bonus sa swerte ay naubos na rin. Hindi nagulat si Kur-Ota dahil alam na niya na mauubos ang kanyang kapangyarihan. Dagdag pa rito, ang kanyang mga puntos sa swerte ay bumalik sa 0. Napagtanto ni Kur-Ota na ang kanyang mga kapangyarihan sa swerte ay pansamantala lamang dahil sa pagiging sinumpa. Gayunpaman, kumbinsido siya na mayroong misyon kung saan man na pwedeng ayusin ito. Tiningnan niya ang impormasyon tungkol sa sinumpang isa at napagtanto niya na ganito siya dahil napakarami na niyang kalupitan na nagawa. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dumating sila sa bahay ni Tyrion, na sinabi niya sa kanila na hindi naman ito kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Kur-Ota dahil ang bahay niya ay isang napakalaking mansyon, nakatayo ng mag-isa sa gitna ng kung saan. Pagpasok, halos mabulag si Kur-Ota sa dami ng alahas sa bahay, at nagtanong si Kur-Ota kung ginagamit ba ni Tyrion ang pera ng mga taga-baryo para tustusan ang kanyang pamumuhay. Mabilis na nilinaw ni Tyrion na hindi niya ginawa yun, habang isiniwalat na ang bahay ay ipinasa sa kanya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi basta-basta naniniwala si Grot sa mga kasinungalingang yun. Pagkatapos nilang maging kalmado, sinabi ni Kur-Ota kay Tyrion na kailangan niya ang kanyang mahika mula sa iba't ibang dimensyon dahil kailangan niyang pumunta sa ibang planeta. Padalos-dalos na nagsalita si Tyrion, sinasabing marahil ay nasisiraan na ng ulo si Kur-Ota, at agad na nagbanta si Grot sa kanya gamit ang isang kutsilyo sa kanyang leeg, hinihimok siyang mag-ingat sa kanyang pananalita. Ipinaliwanag naman ni Tyrion ang kanyang ibig sabihin. Ibinunyag niya na isa lamang siyang mahina na walang kapangyarihang ipadala si Kur-Ota sa pagitan ng mga mundo. Binanggit ni Tyrion na ang pagpapadala ng isang tao sa ibang planeta ay nangangailangan ng malawak na mana na maraming dimensyon, at ito ay posible lamang para sa White Mage. Binanggit ni Tyrion na sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, ang pinakamahusay na magagawa niya ay makita ang kalagayan ng ibang mga mundo. Nang marinig ito ni Kur-Ota, hindi siya nagulat dahil hindi niya inaasahan na magiging madali ito pagkatapos ng lahat.
Gayunpaman, naniniwala siya na magagawa niya ito kapag naituro sa kanya ang mga batayan ng multidimensional magic. Dahil ang Black Mage ay isang nilalang na may di kapani-paniwalang kapangyarihan. Sinabi ni Kuroota kay Tyrion na ituro sa kanya ang lahat ng salamangka ng iba't ibang dimensyon na alam niya, nangangakong siya na ang bahala sa iba. Nagulat si Tyrion na marinig ito, at tinanong niya si Kuroota kung siya ay isang hanggal. Gaya ng dati, inis na si Groth, at ang kailangan lang niya ay isang direktang utos para saktan ang leeg ni Tyrion gamit ang kanyang maikling espada. Sinabi ni Tyrion kay Kuroota na medyo kakaiba ang kanyang kahilingan. Nakakagulat, lumapit si Groth para sabihin sa kanya na sinusubukan lamang ni Kuroota ang kanyang kaalaman. Ipinapalam ni Groth sa kanya na tiyak ang kamatayan niya kapag nagkamali siya. Dahil sa matinding takot na baka mapahamak siya kapag nagkulang, ipinapalam ni Tyrion kay Kuroota na hindi niya kayang ituro dito ang multidimensional magic. Bilang depensa, sinabi niya kay Kuroota na siya ang Black Mage. Tila naguguluhan si Kuroota, at ipinapaliwanag ni Tyrion na may dalawang uri ng mahika sa mundong ito. May white magic, at may black magic. Lumalabas, kapag mas natututunan ng isang panig ng mahika, mas nagiging hindi magamit ang kabilang panig. Biglang naisip ni Kuroota na dahil dalubhasa siya sa itim na mahika, nawala na sa kanya ang kakayahan para gumamit ng puting mahika. Kinumpirma ito ni Tyrion, at idinagdag pa na ang multidimensional magic ang pinakamalakas na salamangka sa lahat ng puting mahika. Sinabi ni Tyrion kay Kuroota na narating na niya ang sukdulan ng itim na mahika, kaya't imposible na niyang gamitin ang multidimensional magic. Maya-maya, may narinig silang malakas na ingay sa labas, at tumayo sila para alamin kung ano yun. Tumayo sila sa may bintana at nakita ang isang galit na grupo ng mga tao sa labas ng mansyon, nagbabanta na papatayin si Tyrion. Natarante si Groth nang makita niya ito, at nang masusing tingnan nila, napagtanto nilang hindi nag-iisa ang mga taga-baryo. Halos mahimatay si Tyrion nang mapagtanto niyang ang mga salamangkerong kasama ng mga taga-baryo ay mula sa Immaculate Order. Ang mas nakakalala pa, kasama nila ang White Mage, at sa presensya pa lang ng lalaki ay nakakaramdam na ng matinding kaba si Groth at Tyrion. Nanginginig si Tyrion dahil iniisip niyang katapusan na nilang lahat. Kahit si Kuroota ay nagulat na nagpakita ang White Mage, at napagtantong wala siyang laban dito. Napagtanto ni Kuroota na ang pagtakbo ang pinakamainam na gawin. Pagkatapos ay tinapak ni Kuroota si Tyrion sa balikat, sinasabi sa kanya na sasama rin siya sa kanila. Gusto sanang tumutol ni Tyrion, sinasabing hindi niya maaaring iwanan ang kanyang palasyo at lahat ng pera niya. Ngunit hinayla siya ni Kuroota, sinasabi na nagbibigay siya ng utos, hindi pakiusap. Sa sandaling yun, pinaandar nila ang isang magic circle, at sa oras na makapasok ang galit na grupo sa bahay, nakatakas na ang tatlo sa pamamagitan ng isang teleportation circle. Lumabas na ang bilog ay pinapagana mula sa loob mismo ng mga tauhan ni Kuroota, na naghihintay. Ligtas na nakabalik si Kuroota sa kastilyo, at natutuwa siya na naghanda siya ng daanan para makatakas gamit ang transfer magic na itinulong ni Groth na itayo. Pinupuri pa rin ni Kuroota ang talino ng black magic nang bigla niyang mapansin na ang kanyang mga nasasakupan, na nagpapagana sa magic circle, ay lahat ng bumagsak sa lupa, at sa tingin niya, wala na silang buhay. Nalilito, nagtatanong si Kuroota kung ano ang nangyayari, at casual na sumasagot si Groth na ginamit ng grupo ang kanilang buhay bilang kabayaran sa mahikang panglipat. Ipinapahayag ni Groth na ang teleportasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang salamangka sa mundo ng mga goblin, at sa pamamagitan ng pagsipsip sa lakas ng buhay ng mga tinawag, kaya nitong ilipat ang mga tao sa malalayong distansya. Natarante si Kuroota nang marinig ito, at hinawakan niya si Groth, sinasabi sa kanya na dapat sana siyang binalaan tungkol dito. Mahinang sumagot si Groth na ayaw niyang abalahin si Kuroota sa mga maliliit na detalye. Hindi makapaniwala si Kuroota na basta na lang binaliwala ni Groth ang buhay ng ilang tao, na sinabing hindi gaanong mahalaga. Ang masama pa, binigyan si Kuroota ng sistema ng tag na masamang gawain, na nagsasabing gumawa siya ng isang hindi magandang bagay. Sa isang pagbabalik-tanaw, nakikita ang isang batang babae, si Sylvana, na pinapahirapan, tila hayop ang Traitor sa kanya. Pinalayas siya sa kanyang trabaho ng kanyang amo, na sinabihan siyang huwag nang bumalik dahil nabasag niya ang isang plato.
Habang naglalakad siya sa kalsada, naririnig niya ang mga tao na nagsasabi ng mas asama tungkol sa kanya. Tila ba ang kanyang mga magulang ay sinasabing mga mamamatay tao, at dahil dito, walang gustong makisama kay Sylvana. Iniwan si Sylvana sa lansangan para maghirap, at isang gabi, isang nilalang na kulay lantian ang lumitaw sa harap ni Sylvana at hinimok siyang kainin ito. Tiniyak nito kay Sylvana na magiging maayos ang lahat kung gagawin niya yun. Ngayon, sa kasalukuyan, lubos nang naunawaan ni Kuroota kung paano gumagana ang sukdulang karma. Kahit na nahirapan si Kuroota, nakalikom pa rin siya ng kaunting kabutihan sa malagim na timog na lupain. Sa madaling salita, karamihan sa mga ginawa niyang mabuti ay pagpigil sa mga halimaw na mag-away at pagkatapos ay tiyakin na maging magkaibigan sila. Dahil dito, nagawa niyang pataasin ang kanyang puntos ng swerte kahit na hindi ito gaanong kalaki. Kahit sa mga puntos ng swerte na mayroon siya, hindi pa rin niya matanggap ang mga benepisyo dahil sa kanyang kalagayan bilang sumpa. Ang tanging paraan para palayain ang swerte ay buhayin ang sukdulang karma. Sa sandaling aktibo ang sukdulang karma, lahat ng kanyang puntos ng swerte ay mauubos, at magiging maswerte siya hanggat nananatiling aktibo ang mga puntos. Naaalala niya na bago ang laban niya kay Tyrion, nakakuha siya ng higit sa 200,000 puntos dahil nilinis niya ang isang nayon, at pagkatapos nito, kusang yumandar ang sukdulang karma. Sa loob ng 3 minuto, siya ay nagkaroon ng walang katapusang swerte, at dahil dito, nagawa niyang talunin si Tyrion ng walang kahirap-hirap. Sa nalalaman na niya tungkol sa sukdulang karma, naiisip niya na ang isang mabuting gawa na makaapekto sa milyon-milyong tao ay magbibigay sa kanya ng sapat na puntos para makabalik siya sa mundo. Dahil dito, nagplano na siya. Lumabas siya ng kanyang palasyo para tingnan kung tapos na si Groth sa mga paghahanda, at sinabi ni Groth na handa na ang kanyang kabayo. Sumakay si Kuroota sa kanyang kabayo, at binati siya ni Tyrion ng good luck sa kanyang paglalakbay. Lumalabas na sina Kuroota at Groth ay pupunta sa isang malaking pakikipagsapalaran hanggang sa dulo ng kaharian na may planong gumawa ng isang napakalaking kabutihan. Tinanong ni Kuroota si Groth kung natatandaan pa niya ang kanilang pakay, at sumagot si Groth ng oo. Lumalabas na hinahanap nila ang masamang mangkukulam, na walang iba kundi si Sylvana. Si Sylvana ay kilala bilang responsable sa paglikha ng pinakanakamamatay na sakit sa mundo. Habang magsisimula na sanang maging seryoso si Kuroota sa paglalakbay, itinuro ni Groth ang bahay sa harapan nila, sinasabi sa kanya na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Naguguluhan si Kuroota dito, pero ipinaalam sa kanya ni Groth na si Sylvana ay nakatira sa bahay na tinitignan nila. Sinigawan ni Kuroota si Groth, ipinapaalala sa kanya na sinabi niyang nakatira si Sylvana sa dulo ng kaharian. Hinihimok ni Groth si Kuroota na kumalma habang tinitignan niyang muli ang mapa. Dito napagtanto ni Groth na may paraan na siyang ipaliwanag ang kapalpakan sa kanyang amo. Galit na galit si Kuroota dahil nagawa ni Groth na ipamukhang paraiso ang bahay na 100 metro lang ang layo mula sa kastilyo. Pumasok si Kuroota sa bakuran, at sinabi kay Groth na bumalik sa kastilyo at hintayin siya doon. Lumakad si Kuroota papunta sa pintuan, at bago pumasok, naisip niya na makakatipid siya ng milyon-milyon kung magagawa niyang dalisin si Sylvana. Gayunpaman, ang tanging maaari niyang ipagdasal ay gumana ang panlunas. Pagkatapos huminga ng malalim, biglang pumasok si Kuroota sa bahay na may balak na ibuhos ang panlunas sa katawan ni Sylvana. Gayunpaman, sa sandaling makita ni Sylvana si Kuroota, agad siyang lumapit para yakapin ito, sinasabi kung gaano niya ito na-miss. Gulat na gulat si Kuroota dahil alam niyang naniniwala si Sylvana na siya pa rin ang Black Mage. Pagkatapos ay hinayla ni Sylvana si Kuroota sa kanyang laboratorio, kung saan nakagawa siya ng mga bagong spore na handa ng ikalat. Kumuha si Sylvana ng ilan para gamitin bilang halimbawa, at itinapon niya ang mga ito sa hangin. Agad na pumunta ang mga spore sa pinakamalapit na pamayanan ng mga tao para mahawan sila. Sa dami nito, sinabi ni Sylvana kay Kuroota na ang bagong batch ng spores ay tiyak na papatay ng milyon-milyong tao. Nagulat si Kuroota nang marinig niyang banggitin ni Sylvana ang milyon na parang walang halaga. Pagkatapos, ibinunyag ni Sylvana na direkta siyang konektado sa bawat spore, na nangangahulugang nararamdaman niya ang paghihirap na dinadala ng spore sa mundo. Nagpasalamat si Sylvana kay Kuroota, sinasabing naging matatag siyang tao dahil sa kanya. Sa kabilang banda,
Hindi humanga si Kuroota, dahil si Sylvana ay nagdudulot ng malaking pinsala nang hindi niya namamalayan. Sinabi ni Kuroota kay Sylvana na naghanda siya ng gamot na lalo pa siyang magpapalakas. Lumabas na nag-research si Kuroota tungkol sa sakit na kasalukuyang kumakalat, at naniniwala siyang sa pamamagitan ng pag-purify kay Sylvana, titigil ang lahat. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Sylvana ang bote mula kay Kuroota at ininom ang laman nito. Matapos uminom ng likido, patuloy pa ring normal ang kilos ni Sylvana, at ito ay nakakatakot kay Kuroota dahil literal na ininom niya ang lahat sa bote sa harap niya, pero wala siyang epekto. Dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, nagpasya siyang direktang suriin ang core. Ginamit niya ang kanyang mahika para magsagawa ng imbestigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng katiwalian. Si Kuroota ay nagulat nang mapagtanto niyang ang pangunahing pinagmulan ay napakalaki. Bilang karagdagan, may mga sinulid na nakakonekta sa mga spores, at lalo pang lumalala, napakarami nito. Nang matapos siya sa kanyang imbestigasyon, napagtanto niyang masyadong malakas ang katiwalian, at wala siyang paraan para linisin ang ganoong kalakas. Dito niya sa wakas naisip na kailangan niyang gumawa ng isang matinding hakbang dahil si Sylvana ay tila isang inosenteng batang babae na nais lamang mabuhay. Si Sylvana ay nananaginip tungkol sa bilang ng mga tao na mamamatay nang itusok ni Kuroota ang espada sa kanyang dibdib mula sa likuran. Lumingon si Sylvana na gulat at nakita si Kuroota na umiiyak habang sinasabi sa kanya na ito lang ang tanging paraan. Napilitang tanungin ni Sylvana si Kuroota kung bakit siya sinaksak nito, at sumagot si Kuroota na yun lang ang paraan para palayain siya mula sa kontrol ng korupsyon. Bumagsak ang katawan ni Sylvana sa lupa, dahilan para lumitaw sa harap ni Kuroota ang kulay luntiang nilalang na sumasanib kay Sylvana. Gusto nitong malaman kung ano ang ginagawa ni Kuroota. Hindi nagtagal at napagtanto ng nilalang na pinatay ni Kuroota ang katawan para pahinain ito. Tinanong ng nilalang si Kuroota kung naroon siya para haminin ito, ngunit sumagot si Kuroota na wala siya roon para haminin ito, kundi para wasakin ito. Pagkatapos ay pinakawalan ni Kuroota ang walang hanggang apoy, na tuluyang nagluto sa nilalang. Sumigaw ang nilalang sa sakit habang nangangako kay Kuroota na pagsisisihan ito ang ginawa niya. Lalo lamang pinalakas ni Kuroota ang apoy upang tiyaking tuluyang mamatay at maglaho ang nilalang. Pagkatapos gawin yun ni Kuroota, nagsimulang maglaho ang lahat ng nilalang na nag-iimpluwensya sa mundo. Lahat ng nagkasakit dahil sa mga spore na galing sa nilalang ay nagsisimulang gumaling agad. Habang nagpapagaling ang mga tao sa buong mundo, si Kuroota ay ginagantimpalaan ng mga puntos ng swerte. Namamangha si Kuroota sa dami ng puntos na patuloy na dumarating dahil lamang sa paglilinis kay Sylvana at pagwasak sa masamang nilalang. Bago pa niya mapagtanto, ang kanyang mga puntos ng swerte ay lumagpas na sa 1 bilyon. Natutuwa si Kuroota sa dami ng puntos na kanyang naipon, at naniniwala siya na makakabalik na siya sa daigdig sa pamamagitan nito. Dinala ni Kuroota si Sylvana na naghihingalo sa kanyang mga bisig, sinasabi sa kanya na ililigtas niya ito bago siya bumalik sa Earth. Inilunsad ni Kuroota ang ultimate karma, at binigyan siya ng 3 minuto ng sukdulang swerte. Natuwa si Kuroota nang matanto niyang ang kanyang kalagayan sa sandaling iyon ay nakasaad bilang banal na swerte. Samantala, may isang planeta na patungo sa isang tiyak na planeta. Kasabay nito sa kaparehong planeta, lilipulin na sana ng White Mage ang buong tribo ng mga Centaur. Nang malapit nang tumama ang mahika ng White Mage, dumaan ang meteor, na nailihis ang mahika ng White Mage. Ang nailihis na mahika ay naglalakbay patungo sa bahay ni Sylvana at doon bumabagsak, sumisira sa isang bahagi ng bahay. Si Kuroota ay nagulat at nalilito sa nangyayari. Bigla niyang nakita ang isang screen kung saan naroon ang kanyang ina sa harap niya, at napagtanto niya na ang multidimensional magic ay aktibo. Agad niyang naisip na maaari niyang gamitin ang makapangyarihang mahika na ito upang makalusot. Hinimok niya si Sylvana na manatili sa kanya habang ililigtas niya ito gamit ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pagkatapos ay sumigaw si Kuroota sa screen, sinasabi sa kanyang ina na babalik siya pagkatapos niyang iligtas si Sylvana. Sinusubukan niyang abutin ang kanyang ina tulad ng dati, ngunit masyadong malakas ang mahika ngayon, at hindi niya ito nagawa. Sa huling hininga niya, sinabi ni Sylvana kay Kuroota na may mga bagay na hindi mababago sa mundong ito. Ipinapalam niya sa kanya na ang mga bagay na ito ay nakatakda na,
kahit nataglay niya ang lahat ng swerte sa mundo. Tila isa sa mga bagay na ito ay hindi siya maaaring gumamit ng puting mahika hanggat isa siyang itim na mago. Isa pang imposible ay ang buhayin ng mga patay, at pagkatapos sabihin ito, tuluyan nang namatay si Sylvana. Mahigpit na niyakap siya ni Kuroota, at tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ayaw tanggapin ni Kuroota ang katotohanan, at habang umiiyak pa rin siya, nagpakita ang kaluluwa ni Sylvana sa harap niya, at sinasabi sa kanya na nakita niya ang lahat. Sinabi niya sa kanya na nakita niya ang kanyang kapangyarihan at tadhana, at ang katotohanan na napilitan siyang gumawa ng ilang talagang masasakit na pagpili. Sinabi pa ni Sylvana kay Kuroota na maaaring malungkot siya, ngunit dapat siyang maginhawahan sa katotohanan na pinalaya niya siya. Binanggit ni Sylvana na hindi niya intensyon na saktan ang kahit sino, dahil ang gusto lamang niya ay mahalin. Ipinabatid ni Sylvana kay Kuroota na nagpapasalamat siya sa lahat, at kasabay nito, naglaho ang kanyang kaluluwa. Saka lamang napagtanto ni Kuroota na si Sylvana ang sanhi ng milyon-milyong pagkamatay, at ang naghihintay sa kanya ay ang pinakamadilim na lugar sa impyerno. Dahil aktibo pa rin ang sukdulang karma at may natitira pang 1 minuto sa orasan, isinagawa ni Kuroota ang spell na Astral Ascension, sa pagtatangkang iligtas ang pinakamalas na babae sa mundo. Ang spell na ito ay bumuo ng napakaraming enerhiya, na sumire sa lupa, habang naghahanda si Kuroota para sa isang mapangahas na misyon. Samantala, dumating si Sylvana sa kabilang buhay, at natagpuan niya ang sarili sa abismo. Sinabi ng Panginoon ng abismo kay Sylvana na ang kanyang kaluluwa ay nanghihina at puno rin ng kawalan. Sinubukan ni Sylvana na ipaliwanag ang kanyang panig, sinasabing siya ay ginamit lamang ng isang masamang nilalang. Gayunpaman, ang nakikita ng Panginoon ng abismo ay si Sylvana ang responsable sa pagkamatay ng mahigit 52 milyong tao. Ang parusa para dito ay walang hanggang pagdurusa sa purgatorio. Sinabi ng Panginoon ng kalaliman kay Sylvanus na walang paraan para baguhin ang kanyang kapalaran dahil ang talaan ay sumasalungat sa kanya. Patuloy na nagmamakaawa si Sylvanus dahil hindi niya sinasadya ang anumang nangyari. Naniniwala si Sylvanus na hindi makatarungan ang paghuhukom sa kanya, ngunit sinabi ng Panginoon kay Sylvanus na panasa ng kanyang luha dahil walang tutulong sa kanya kahit saan. Ang mga sugo ng kalaliman ay nagsisimulang magtipon sa paligid ni Sylvanus, handa na siyang dalhin palayo. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang tumama sa lugar at lumabas na si Kuroota palayon. Sinunggaban niya si Sylvana at dinala palayo bago pa siya maabyutan ng mga madilim na mensahero. Galit na galit ang Panginoon ng kalaliman dahil may naglakas loob na pumasok sa kanyang kaharian. Agad niyang inutusan ang kanyang mga anghel na habulin sina Kuroota at Sylvana at sa puntong ito, mayroon na lamang 1 minuto si Kuroota. Sa kabutihang palad para kina Kuroota at Sylvana, hindi sila mag-alaw ng mga madilim na anghel dahil protektado pa rin sila ng sukdulang karma. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ang mga madilim na anghel dahil agad nilang naabutan si Kuroota. Kasabay nito, sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa purgatorio, si Sisyphus ay nasa kalagitnaan ng kanyang walang hanggang paghihirap. Nakikita siyang itinutulak ang isang malaking bato patungo sa tuktok at nang malapit na siyang makarating, siya'y nadulas, dahilan upang mahulog ang bato. Hahawakan na sana ng mga madilim na anghel si Kuroota nang lumitaw ang bato sa tamang oras para durugin sila at ibagsak pababa, na nagbigay kay Kuroota ng mas maraming oras upang makatakas. Nakahinga ng maluwag si Kuroota nang makita niya ito at kalmado niyang ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa tarangkahan ng langit. Gayunpaman, pagdating niya doon ay nakita niyang may naghihintay na madilim na anghel. Nagulat si Kuroota dahil hindi niya inaasahan na makakahabol sila ng ganun kabilis. Babagsak na sana si Kuroota sa kamay ng mga madilim na anghel nang biglang tumama sa kanila ang isang bugso ng liwanag na nagpabuwag sa kanila. Lumingon si Kuroota at nakita niyang ang kanyang tagapagligtas ay walang iba kundi si Angel Gabriel. Sinabi ni Gabriel kay Kuroota na siya na ang bahala sa mga madilim na anghel at hinihimok niya si Kuroota na iwan si Sylvanus sa pintuan ng langit. Ngumiti si Kuroota habang papalapit sa pintuan ng langit, ngunit bigla siyang nagbago ng isip. Naniniwala siyang may ibang lugar na mas babagay kay Sylvanus dahil naghirap na siya noong nabubuhay pa siya. Pagkatapos, lumagpas si Kuroota sa karaniwang tarangkahan ng langit at dumiretso siya sa Nirvana.
Kinabahan si Gabriel nang makita niya ito at hinimok niya si Kuroota na huminto dahil ang Nirvana ay isang lugar na nakalaan lamang para sa mga pinakadalisay na kaluluwa sa universo. Natakot si Gabriel na baka bumanggalang si Kuroota sa tarangkahan ng Nirvana. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ni Kuroota ang orasan ng swerte at napagtanto niyang mayroon na lamang siyang 5 segundo na natitira. Kahit gaano pa ito kadelikado, nagpatuloy si Kuroota sa paggalaw. Napagtanto niyang hindi niya kakayanin, inihagis niya si Sylvana papunta sa tarangkahan habang sinasabi sa kanya na narating na niya ang katapusan ng kanyang bangungot. Si Gabriel ay nagpapanik nang makita niya ito dahil naniniwala siya na madudurog si Sylvana dahil walang posibilidad na babukas ang tarangkahan. Nang papalapit na si Sylvana sa tarangkahan, biglang nagsimulang bumukas ang tarangkahan mula sa loob, na ikinagulat ni Gabriel. Isang malaking lalaki ang nagbukas ng tarangkahan mula sa loob dahil narinig niya ang ingay sa labas. Sa mabilis na sandaling yun, nakapasok si Sylvana sa Nirvana. Hindi makapaniwala si Sylvana sa nakikita niya at lumingon siya para pasalamatan si Kuroota sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Si Gabriel naman ay naiwan na tulala dahil hindi niya akalain na makakarating siya roon. Tinanong naman ng higanteng gintong lalaki mula sa Nirvana si Gabriel kung bakit may itim na salamangkero sa lugar, pero agad siyang sinabi ni Gabriel na siya na ang bahala dahil isa lamang itong simpleng hindi pagkakaunawaan. Ilang sandali lang, damilat si Kuroota at sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang pisngi ni Sylvana sa pag-asang makakamtan na niya sa wakas ang kaligayahan na nararapat sa kanya sa pagkakataong ito. Samantala, sa Nirvana, si Sylvana ay may mga kaibigan na handang makipaglaro sa kanya. Tinawag nila si Sylvana mula sa kanyang paglalaro sa buhangin, at nang tumayo siya, nakita na iginuhit niya sa buhangin ang larawan ni Kuroota at Groot. Balik sa Earth, ang ina ni Kuroota ay tila mas maayos na kaysa dati. Nang tanungin kung dadalaw siya sa puntod ng kanyang anak gaya ng dati, sumagot siya na hindi na kailangan dahil naniniwala siya na naririnig siya ng kanyang anak mula sa langit. Samantala, si Kuroota ay nakatitig na lamang sa kanyang ina dahil sa kapangyarihan ni Tyrion. Nagulat si Tyrion na ang tanging ginagawa ni Kuroota buong araw ay tumitig sa screen at nanunood ng isang kakaibang babae. Para kay Groot, naniniwala siya na may binabalak na masama si Kuroota, kaya siya nakadikit sa screen. Bigla, napagtanto ni Groot na ito rin ang babaeng tinitingnan niya noon sa taberna, na tinatawag niyang ina. Sinubukan ni Kuroota na makipag-usap sa kanyang ina, sinasabi sa kanya na maayos lang siya dahil nakatira na siya ngayon sa isang napakagandang kastilyo at mayroon pa siyang sariling hukbo. Nang marinig ito ni Groot, ipinapalagay niya na si Kuroota ay nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa militar. Dahil sa sinasabi ni Kuroota, napagpasyahan ni Groot na ang ina ang nagturo kay Kuroota ng lahat ng kanyang nalalaman. Agad-agad, napagpasyahan ni Groot na nagpaplano sina Kuroota at ina na sakupin ang buong sansinukob. Tumakbo si Groot sa screen para manumpa ng kanyang katapatan, tiniyak sa ina ni Kuroota na palagi niya itong pagsisilbihan. Sa kabilang banda, bahagyang naiintindihan ni Tyrion ang nangyayari, pero pinili niyang huwag sirain ang ilusyon ni Groot. Maya-maya, iniisip ni Kuroota kung gaano kahirap ang sitwasyon dahil ilang buwan na siyang nasa planetang yun at wala siyang paraan para makabalik sa bahay, kahit na natatanaw na niya ang kanyang ina mula sa malayo. Maya-maya, pumunta si Kuroota sa projection room at nakita si Groot na pinapanood ang kanyang ina para sa kanya. Tuwang-tuwa si Groot sa ginagawa niya, at nagpasalamat si Kuroota sa kanyang katapatan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala si Kuroota na may solusyon sa kanyang problema, dahil ang Black Mage ay dating bahagi ng Immaculate Order. Dahil dito, kumbinsido siya na may paraan para maibalik siya sa pagiging isang white magic user. Tiniyak ni Kuroota sa kanyang ina na magtatagumpay siya upang muli silang magkasama. Matapos panuorin ni Kuroota ang kanyang ina, sinabi niya kay Tyrion na itigil na ang pagpapalabas upang makapagpatuloy sila sa susunod nilang gagawin. Sinimulan ng tatlo na hanapin ang laboratorio ng itim na mago, umaasang makahanap ng anumang bagay na maaaring magamit. Gayunpaman, tila wala silang makita hanggang sa makakita si Tyrion ng isang tala-arawan na nakasulat sa isang kakaibang wika. Tinanong niya si Kuroota kung siya ba ang sumulat nito. Hinalughog ni Kuroota ang kanyang mga alaala ngunit walang makitang sagot, at agad siyang nagsinungaling na isa siguro yun sa kanyang mga mananamba, dahil marami siya.
Binanggit naman ni Tyrion na ang mga teksto sa libro ay nakasulat sa sinaunang wika ng demonyo, kaya mahirap para sa kanya o kay Kuroota na maintindihan. Kumbinsido si Tyrion na ang tinitingnan nila ay gawa ng isang sinaunang mage. Dahil dito, kumbinsido si Tyrion na maaaring may paraan ang taong yon para linisin si Kuroota mula sa itim na mahika. Sa sandaling yon, napansin ni Kuroota ang isang lagda sa libro, at tila ito ay pag-aari ng isang taong nagngangalang Talcom. Tiningnan ni Kuroota ang mga alaala ng itim na salamangkero at napagtanto na nakilala na niya si Talcom noon. Binanggit ni Kuroota na si Talcom ay isang duwende, at agad niyang tinawagan si Grot para tanungin kung may kilala siyang nagngangalang Talcom. Bahagyang sumagot si Grot na si Talcom ay isa sa pinakamalakas na duwende dahil isa siyang salamangkero. Tila, siya ang pinuno ng tribong Dragold. Natuwa si Kuroota na alam siya ni Grot, at tinanong niya kung maaari siyang dalhin kay Talcom. Nagulat si Grot nang marinig ito, at ipinaalam niya kay Kuroota na hindi talaga magkasundo ang kanilang angkan sa tribo ng Dragold. Mabilis namang tiniyak ni Kuroota kay Grot na walang mangyayari sa kanya basta kasama niya sila. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dumating ang tatlo sa tribo ng Dragold, at malugod silang tinanggap. Salamat sa mga alaala ng Black Mage, napagtanto ni Kuroota na marami na siyang beses na nakapunta sa lugar na iyon. Nakaupo sa kanyang trono si Talcom, at mukha siyang mapanganib, gaya nga ng naiulat. Agad siyang bumaba sa kanyang upuan para salubungin si Kuroota at ang kanyang mga kasama. Nagulat siya na nagdala si Kuroota ng isang puting salamangkero, pero lubos siyang nasuklam nang mapansin niya si Grot, isang kalahating duwende na kasama ni Kuroota. Para sa kanya, ang mga kalahating duwende ay para lamang sa mga gawaing bahay at wala nang iba. Tinanong ni Talcom si Kuroota kung bakit siya naparito sa kanyang nasasakupan. Sumagot si Kuroota na naparito siya dahil kailangan niya ang kanyang kaalaman. Nagtapat si Kuroota, at ibinunyag ang kanyang planong linisin ang kanyang sarili mula sa itim na mahika. Nagulat si Talcom nang marinig ito, at tinanong si Kuroota kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay. Sumagot lang si Kuroota na mahaba ang kwento, pero kailangan niyang magkaroon ng kakayahang gumamit ng puting mahika. Pagkatapos, tiniyak ni Talcom kay Kuroota na kaya niyang gumawa ng elixir ng paglilinis para sa kanya. Gayunpaman, may isang kondisyon na kailangang matupad para makumpleto ang elixir. Lumalabas na kailangan ng isang napakabihirang sangkap, at ang sangkap na ito ay ang katawan ng isang puting mage. Iminungkahi ni Talcom na simulan na nila ang proseso, dahil mayroon ng kasamang puting mage si Kuroota. Halos mahimatay si Tyrion nang marinig niya ito, pero sumingit si Kuroota, sinasabi kay Talcom na hindi pwedeng galawin si Tyrion dahil siya ang mage nito. Dagdag pa rito, pinalayas na siya mula sa Immaculate Order. Gayunpaman, tiniyak ni Kuroota kay Talcom na dadalhin niya rito ang kailangan nito sa malapit na hinaharap. Kapag nagkasundo na silang dalawa, naghanda nang umalis si Kuroota, at sinabi niya kay Grot na mag-ayos ng pagpupulong ng militar dahil malapit na silang manghuli. Alam ni Kuroota na ang tanging paraan para mapabilis ang proseso ng paglilinis ay pumatay ng isang puting mage. Ngunit gusto niyang gawin ito sa paraang mapapakinabangan ng mga tao, para maituring itong isang mabuting gawa. Di nagtagal, tinipon ni Kuroota ang kanyang mga pangunahing miyembro para sa pulong ng konseho ng militar. Ang mga naroroon ay sina Lyndle, ang ministro ng pananalapi. Naroon ang ministro na namamahala sa pagpaparusa, si Snake, ang itim na salamangkero, si Draven, si Tyrion, kapitan ng Anti-Immaculate Order Unit, at espesyal na tagapayo, si Grot. Gayunpaman, may isang upuang bakante pa, at ibinunyag ni Lyndle na ang huling tao ay si General Seth, na kasalukuyang nasa harapan ng Atlas Mountains. Tila kasalukuyan niyang pinamumunuan ng hukbo upang magtagumpay laban sa mababangis na angkan ng mga Grey Orc. Upang ipakita ang kanyang kahusayan, ipinahayag ni Tyrion ang lokasyon ni Seth para makita nila. Mukhang napakagaling ni Seth habang pinapatumba niya ang mga orc na parang wala lang. Isa siyang walang awang mandirigma na hindi nagtitimpi sa kalaban. Kahit ang panunood sa kanya na mag-isa ay nakapagpapadala ng kilabot kina Kuroota at Grot. Mabilis na iminungkahi ni Kuroota na simulan na nila ang pagpupulong nang wala si Seth. Ibinunyag naman ni Kuroota na tinipon niya sila para sa isang mahalagang dahilan. Habang nagtatalumpati siya sa konseho, hinayaan ni Tyrion na nakabukas ang broadcast ng digmaan,
at nakikita nila si Seth na winawasak ang kalaban habang minumura sila. Pagkatapos, ibinunyag ni Kuroota na ang kanilang aksyon ay magdudulot ng malaking dagok sa Immaculate Order, at ito ay dahil pinupuntirya nila ang isang puting salamangkero. Napagtanto na ang broadcast ay isang distraksyon, hinimok ni Kuroota si Tyrion na patayin ito. Tinanong naman ni Snake si Kuroota kung mayroon siyang tiyak na target sa isip. Sa kaloob-looban niya, agad na lumipat si Kuroota sa kanyang paraan ng pagpapanggap. Kuroota na may kumpiyansa ay sumasagot na may iniisip siyang tao, at plano nilang wakasan ang paghahari ng pinakamasamang puting mage sa kasaysayan. Ayon sa balita, ang puting mage na ito ay gumawa ng napakaraming karumal-dumal na bagay na ang mga mandirigma ay nanginginig sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Lumalabas na ang lahat sa mesa ay talagang kinhate ang taong tinutukoy ni Kuroota, at lahat sila ay naghahanda na umalis. Umalis si Kuroota upang banggitin ang pangalan ng target, at sabay-sabay, binanggit nila ang parehong pangalan, ang walang habas na Khenul. Kinumpirma ito ni Kuroota, sinasabi sa konseho na oras na para matanggap ni Khenul ang nararapat sa kanya. Tinanong naman ni Groth si Kuroota kung ano ang gagawin nila sa madugong milisya. Nagtaka si Kuroota sa tanong, at binanggit ni Groth na ang madugong milisya ay ang mga bantay-hari ni Khenul. Sa madaling salita, sila ang pinakatakot na grupo ng mersenaryo sa kanlurang lupain. Kahit na ganito, tila hindi nag-aalala si Kuroota. Inutusan niya si Groth na ihanda ang hukbo dahil magdidigma sila. Lumalabas na nag-eensayo si Kuroota nitong mga nakaraang linggo para masigurong medyo handa siya. At tungkol kay Khenul, nakatira siya sa isang liblib na kastilyo na napapaligiran ng Bloody Militia. Buti na lang para kay Kuroota, nagawa ni Groth na tipunin ang lahat ng demonyong hindi kasama sa ekspedisyon kasama si Seth. Lumabas si Kuroota ng kastilyo, at sinalubong siya ni Groth, sinasabing handa na ang lahat. Tumayo si Kuroota sa kanyang balkonahe para tanawin ang hukbong tinipon ni Groth. Nakakagulat, ginawa ni Groth ang sagisag ni Ina para palakasin ang loob ng mga mandirigma. Sa katunayan, hindi lang siya huminto doon. Ipinaukit niya ang sagisag na ito sa balat ng mga mandirigma, at dahil dito, galit na galit ang hukbo. Talagang humahanga si Kuroota sa lahat ng nagawa ni Groth hanggang ngayon. Di nagtagal, si Kuroota at ang kanyang hukbo ay lumipat sa kanlurang lupain, na teritoryo ni Khenul. Sa kabilang banda, mukhang alam ni Khenul ang balak ni Kuroota, at nakakagulat pa, alam ni Khenul ang tunay na pagkatao ni Kuroota. Maya-maya sa kampo ng mga demonyo, tiningnan ni Kuroota ang status window, at natutuwa siyang handa na siya sa laban. Bago dumating para hamakin si Khenul, tiniyak niyang pinahusay ang kanyang swerte. Ilang linggo na ang nakalipas, sumingit siya sa Dungeon of Torments, na playground ni Snake. Doon ay libu-libong bilanggo, at pinalaya ni Kuroota ang lahat ng mga ito. Ang hakbang na ito ay nagbigay sa kanya ng maraming puntos ng swerte, ngunit nagalit si Snake nang makita niyang tumatakbo ang kanyang mga minamahal na bilanggo nang hindi alam kung sino ang may gawa nito. Dahil sa magandang gawaing ito, nakalikom si Kuroota ng 100,000 puntos ng swerte, at kumpiyansa siya na mayroon siyang kakayahang talunin si Khenul. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang magreklamo si Tyrion na naiinip siya, nagmumungkahi na tapusin na nila ang pagkubkob. Nag-aalala si Tyrion na baka hindi tumyupad si Groth, pero tiniyak ni Kuroota sa kanya na tutupad si Groth. Maya-maya pa, lumitaw si Groth mula sa ilalim ng lupa, may dalang 2 piraso ng gamit sa pagbabarena. Lumalabas na nakahukay si Groth ng tunnel na diretso sa kastilyo ni Khenul, at dahil dito, malalampasan nila ang mga depensa ni Khenul. Ipinagmamalaki ni Groth ang kanyang sarili, at binanggit niya na espesyalidad ng mga goblin ang pagbabarena, kaya madali lang ito para sa kanya. Sila ay nagdiriwang pa rin nang lumapit si Snake para sabihin kay Kuroota na mayroon silang problema. Lumalabas na sinalakay na ng madugong milisya ang pangunahing himpilan. Bale, si Khenul ang unang kumilos. Agad itong nagsasabi kay Kuroota na kailangan nilang bilisan ang kanilang plano. Inutusan ni Kuroota sina Groth at Tyrion na sumunod sa kanya upang makapasok sila sa pamamagitan ng tunnel. Ipinabatid ni Kuroota kay Snake na siya ang mamumuno sa hukbo hanggang sa kanyang pagbalik. Hinimok niya itong itaboy ang milisyang nabahira ng dugo, at masayang tinanggap ni Snake ang responsibilidad. Sa madaling salita,
sabik si Snake na gumawa ng gulo dahil nawala ang lahat ng kanyang mga bihag, at tila ito ang pinakamagandang pagkakataon. Kapag nasa loob na sila ng tunnel, si Groth ang nangunguna na may ilaw na nakakabit sa kanyang helmet. Ilang sandali pa, lumabas sila sa tirahan ni Kanol, at sila ay natatakpan ng putik. Dahil ang silid ni Kanol ay nasa tuktok ng tore, si Kuroota at ang kanyang mga tagapayo ay mabilis na tumakbo, umaasang matapos ang lahat bago pa man malaman ni Kanol ang nangyayari. Pagdating sa pintuan ni Kanol, puwersahan silang pumasok sa silid, inaasahan na siya ay matataranta. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Kanol, at may hawak pa siyang inumin. Buong tiwalang sinabi ni Kuroota sa lalaki na tapos na ang kanyang paghahasik ng lagim, ngunit kalmadong sumagot si Kanol na inaasahan na niya ang ganitong pangyayari, kaya naghanda siya ng maaga. Bigla, nakulong si Kuroota at ang kanyang mga tagapayo sa isang kulungan. Gayunpaman, hindi ito itinuturing na malaking bagay ni Kuroota dahil kampante siya na walang magagawa sa kanya ang isang maliit na kulungan. Sinubukan ni Kuroota na gamitin ang kanyang mahika, ngunit laking gulat niya nang tumangging lumabas ang mana sa kanyang kamay. Dito na napagtanto ni Tyrion na sila ay kasalukuyang nasa isang kulungan na sumusupil sa kapangyarihan. Sa madaling salita, sino mang nakakulong sa loob ay nawawala ng kanilang mahika. Tumawa ng malakas si Kanol dahil tama ang lahat ng ginawa ni Kuroota. Binanggit naman ni Tyrion na ang kulungan ay isang napakahalagang relikya, na pag-aari ng mga puting mago. Kinumpirma ito ni Kanol, sinasabing ninakaw niya ito nang palayasin siya mula sa Immaculate Order. Sinabi ni Tyrion kay Kuroota na wala na silang laban dahil nasa awa sila ni Kanol. Dahil dito, sinabi ni Kuroota kay Kanol na patayin na siya, at tinanggap ni Kanol ang kahilingan. Si Kanol ay agad na naghanda ng pampasakit na atake, at ibinato niya ito sa kanila. Pagkatapos, ginamit ni Kuroota ang sukdulang karma, na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang swerte. Nang malapit nang tumama ang atake, isang chandelier ang bumagsak, humaharang sa atake. Nagulat si Kanol nang makita ito, at tinuya siya ni Kuroota dahil sa pagpapagulo ng mga bagay-bagay. Galit si Kanol dahil hindi nangyari ang gusto niya, at nagpasya siyang gawin ang lahat para manalo. Pagkatapos, ginamit ni Kanol ang multi-dimensional na mahika para ipakita ang ina ni Kuroota, habang inihahayag ang katotohanan na alam niya ang tunay niyang pagkatao. Ibinunyag ni Kanol na matagal na niyang pinagmamasdan si Kuroota. Tila may nagbabantay sa bawat galaw ni Kuroota. Sabi ni Kanol, nakita raw niyang tinitingnan ni Kuroota ang kanyang ina araw-araw, at doon niya napagtanto na si Kuroota ay hindi nagmula sa planetang ito. Tumawa si Kanol ng masama, ipinapakita ang kanyang plano na puntiryahin ang ina ni Kuroota. Nagulat si Groth na nakita ni Kanol ang sikreto ni Kuroota. Gayunpaman, hinimok ni Tyrion si Kuroota na huwag mag-alala dahil ang White Mage lamang ang nagtataglay ng multi-dimensional na mahika na sapat ang lakas para makatawid sa mga mundo. Tiwala siya na hindi kayang abutin ni Kanol ang ina ni Kuroota. Dito na ibinunyag ni Kanol na hindi lang ang kulungan ng panghihimasok ang ninakaw niya sa puting mago. Kinapa ni Kanol ang kanyang bulsa, ipinapakita ang isa pa niyang ninakaw. Dahil bihasa si Tyrion sa mga ganitong bagay, tiwala siya na alam ni Tyrion kung ano ang ibig sabihin nito. Natarante si Tyrion nang makita niya ang hawak ni Kanol. Lumalabas, ito ay tinatawag na talaan ng pagtawid, at naglalaman ito ng dugo ng puting mago. Sino mang uminom ng dugo ay pansamantalang makakatawid sa pagitan ng mga mundo, at ang mga talaan ay dapat sanay sinira na. Tumawa ng masama si Kanol habang ipinapakita niya na isa sa mga file ang nanatiling buo. Pagkatapos, ininom niya ang isang bahagi ng dugo, na agad siyang binigyan ng daan papunta sa portal. Nang malapit na siyang tumawid sa kabilang panig, sinabi niya kay Kuroota na magpaalam na dahil pagkatapos niyang patayin ang kanyang ina, babalik siya para patayin siya. Natakot si Kuroota, at sumigaw siya kay Kanol, nagmamakaawa na huwag galawin ang kanyang ina. Ngunit, hindi siya pinansin ni Kanol at naglakad diretsyo papunta sa ina nito. Kasabay nito, iniisip ni Kuroota kung bakit walang ginagawa ang sukdulang karma sa nangyayari. Ang masaklap pa, 28 segundo na lang ang natitira sa orasan. Sa sobrang desperasyon, hinawakan ni Kuroota si Tyrion, sinasabi sa kanya na tulungan siyang iligtas ang kanyang ina. Kahit na gusto niyang tumulong,
Pinaalala ni Tyrion sa kanya na ang kasalukuyan niyang anyo ay hindi kaya ang multidimensional magic na sapat ang lakas para tumawid ng mga mundo. Gayunpaman, patuloy pa rin si Kuroota sa pagsigaw sa kanya, hinihimok siyang tulungan siya. Sobrang nasira si Kuroota kaya napaluhod siya, nagmamakaawa kay Tyrion na tulungan siya. Bigla, may naramdaman si Tyrion na nagbago sa loob niya. Sa isang iglap, natagpuan niya ang sarili niya sa Earth. Laminggalinga siya at nakita si Kuroota noong bata pa siya. Gaya nga ng inaasahan, si Kuroota ay isang mabait na bata na nagsusumikap para ibili ng tsokolate ang kanyang ama. Mukhang nahihirapan ang kanyang ama, ngunit handang tumulong si Kuroota. Matapos bilhin ang tsokolate, inilagay niya ito sa basket ng bisikleta ng kanyang ama. Sa una, ito ay maituturing na isang mabuting gawa para sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang negatibong karma, lahat ay nauwi sa masama. Masayang tinanggap ng kanyang ama ang tsokolate at umalis siya papunta sa trabaho. Ngunit siya ay naaksidente at namatay sa mismong harapan ni Kuroota habang kumakaway pa siya sa kanyang ama. Kahit si Tyrion ay labis na naapektuhan nang makita ang nangyari kay Kuroota noong bata pa siya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, inilibing ang ama ni Kuroota, ngunit tumakas siya mula sa prosesyon. Sinisisi ang sarili sa nangyari sa kanyang ama. Pagkatapos ay nakasalubong niya si Tyrion, na sinimulan niyang pakiusapan na tulungan siyang iligtas ang kanyang ina dahil ayaw niyang mamatay ito dahil sa kanya. Ngumiti si Tyrion sa batang si Kuroota, tinitiyak sa kanya na tutulungan niya siya. Nang bumalik si Tyrion sa dati niyang sarili, nagsimula siyang makaramdam ng bugso ng kapangyarihan sa loob niya. Kahit na hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari, sigurado siya sa isang bagay. Na ang katotohanan ay kaya na niyang gawin ngayon ang hinihiling sa kanya ni Kuroota. Nagsimulang magliwanag ang mga mata ni Tyrion, na ikinagulat ni Kuroota, at tuluyang ginamit ni Tyrion ang sukdulang multidimensional na mahika. Pagkabukas niya ng portal, hinimok niya si Kuroota na pumasok agad dahil hindi niya ito kayang hawakan ng matagal. Sinubukan ni Kuroota gamitin ang portal, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan dahil sa kanyang itim na mahika. Walang pag-aalinlangan, nag-alok si Groth na tumulong, at sumugod siya sa portal. Malapit nang makalapit si Kenul sa ina ni Kuroota nang biglang sumulpot si Groth at sinipa siya sa mukha, dahilan para tumalsik siya sa isang kotse. Agad na pamwesto si Groth sa harap ng ina ni Kuroota, at nagpahayag na determinado siyang protektahan ang babae. Nagtakbuhan ang mga tao sa paligid nang makita nilang sumulpot mula sa hangin ang isang goblin. Sa kabilang banda, nanatiling walang galaw ang ina ni Kuroota, at hinimok siya ni Groth na kumalma, sinasabi sa kanya na siya ang tagapayo ng itim na mago na ipinadala para protektahan siya. Ipinabatid din ni Groth kay Kenul na anumang pagtatangka na hawakan ng ina ni Kuroota ay magdudulot ng kanilang paghaharap. Sa wakas, nakatayo muli si Kenul at tinawanan si Groth. Sinasabi na kailangan lang niya ng kaunting dugo. Sa loob ng hawla, ubos na ang swerte, kaya wala nang magawa si Kuroota. Dahil wala siyang silbi, tinawag niya si Tyrion para tumawid ng dimensyon at tulungan si Groth, pero paglingon niya, nakita niyang nahimatay na si Tyrion dahil sa sobrang pagod. Dahil dito, napagtanto ni Kuroota na si Groth lang ang maaasahan niya. Ngayon sa Earth, galit si Kenul dahil pinapahirapan siya ni Groth. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang gamitin ang kanyang mahika, pero nagulat siya nang walang nangyari. Pinagtawanan siya ni Groth, sinasabing walang mahika sa mundo, na nangangahulog ang lakas lang nila ang kanilang maaasahan. Si Groth ang unang sumugod, at patakbo siyang dinaluhong si Kenul na may hawak na 2 espada. Sinubukan niyang saksakin si Kenul, pero madaling hinarang ni Kenul ang kanyang atake gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay tinamaan ni Kenul si Groth sa dibdib bago siya tumilapon sa malayo. Bumagsak ng malakas si Groth sa pader, na nag-iwan ng alikabok. Nilapitan ni Kenul ang ina ni Kuroota na balak saktan dahil sinalakay ni Kuroota ang kanyang lupain. Itinaas ni Kenul ang kanyang espada para saktan ng ina ni Kuroota, ngunit ipinagtanggol ng babae ang sarili sa pamamagitan ng pagharang gamit ang pinto ng sasakyan. Humanga si Kenul na nagpapakalakas ang babae. Ngunit kasabay nito, nadismaya siya na medyo mahina ang ina ni Kuroota. Natatawa si Kenul nang bulagin siya ng babae gamit ang paminta, kaya napasigaw ng malakas si Kenul. Habang sumisigaw at umiiyak pa rin si Kenul dahil sa kanyang mga mata, sinigawan ng ina ni Kuroota si Groth, sinasabing gumising na siya.
Ang tinig na ito ay nagpapabalik-balik sa isip ni Groth, at pinapaalalahanan siya ng kanyang di malay na bahagi na kailangan niyang maging matatag para sa kanyang amo dahil umaasa sa kanya si Kuroota. Sa wakas, bumalik si Groth sa kanyang sarili, at itinapon ng babae ang isang teleskopikong batuta kay Groth, na sinasabi sa kanya na gamitin ito. Sinalo ni Groth ang batuta at tumalon papunta kay Kanul ng buong lakas. Sinubukan ni Kanul na harangin, ngunit ang lakas ng batuta ay nagdulot sa kanya ng sakit. Dagdag pa rito, medyo mabilis din si Groth. Sa sandaling yun, itinapon ng ina ni Kuroota ang paminta spray kay Groth, na sinasabi sa kanya na gamitin din ito. Dahil wala siyang alam kung ano yun, hinampas ni Groth ang lata, at tuluyang nabasag ito. Gulat na gulat ang ina ni Kuroota dahil hindi yun ang gusto niyang mangyari, pero nangyari na. Kumalat ang pepper spray sa lahat ng dako, na nakaapekto kina Groth at Kanul, at nakaramdam sila ng sakit. Gayunpaman, si Kanul ang unang nakabawi, at galit niyang sinipa si Groth sa lupa. Gumawa si Kanul ng isa pang portal, handa nang umalis para bumalik sa ibang pagkakataon kapag mas handa na siya. Inilabas niya ang bote at uminom ng kaunting nakaimbak na dugo para makatawid. Kahit bagbog na siya, hindi pa rin sumusuko si Groth. Biglang lumingon si Groth at nakita niya ang ina ni Kuroota na mabilis na nagmamaneho papunta sa kanya. Iniwasan siyang sagasaan, at hinawakan siya nito, tinulungan siyang kumapit sa sasakyan. Bago pa malaman ni Kanul ang nangyayari, nakita niya ang isang sasakyan na rumaragasa papunta sa kanya na may nakatayong si Groth sa ibabaw. Sa isang iglap, nabangga ng sasakyan si Kanul, na nagpatalsik sa kanya sa malayo habang umuubo ng dugo. Pagkatapos, tumalon si Groth papunta sa kanya, sinunggaban ang prasko dahil yun ang tanging paraan para makabalik si Kuroota sa Earth. Nilamon ni Groth ang lahat ng laman ng ampula bago sumugod kay Kanul para saksakin siya hanggang mamatay. Naitulak ni Groth siya sa portal habang sinisira ang loob niya gamit ang kanyang maiikling espada. Mukhang astig si Groth habang sinasabi na hindi dapat ginugulo ang kanyang amo ng mga basurang katulad ni Kanul. Sa wakas, nakalabas ng sasakyan ng ina ni Kuroota, at napagtanto niya na ang lahat ng nangyari ay hindi panaginip. Nakita niya ang isang batang lalaki sa malayo na takot, kinukunan ang buong pangyayari gamit ang kanyang cellphone, at nilapitan siya ng ina ni Kuroota. Hinihingi ng nanay ni Kuroota na makita ang kanyang cellphone, at nang mapagtanto niyang kinunan niya ng litrato ang eksena, hinihimok niya itong ipadala sa kanya ang litrato dahil baka ipa-frame niya, dahil mukhang astig. Balik sa planetang Pantasya, ipinapalam ni Snake kay Kuroota na sumuko na ang milisyang nabahira ng dugo dahil patay na ang kanilang pinuno. Sa kabutihang palad, nanumpa ng katapatan kay Kuroota ang grupo. Humahanga si Kuroota sa determinasyon ni Snake, at pinupuri niya ito. Pagkatapos, binibigyan niya ito ng isang huling gawain. Inutusan niya si Snake na ibalik si Tyrion sa kastilyo para makapagpahinga ito, dahil naubos na ang lahat ng kanyang mahika. Sa sandaling yun, kinausap ni Kuroota ang kanyang hukbo, at ipinaalam niya sa kanila na makakamit nila ang tagumpay dahil sa isang partikular na indibidwal, at ang taong ito ay walang iba kundi ang kanyang espesyal na tagapayo. Groth, sumigaw ang buong legion nang marinig ito habang naghihiyawan sila para kay Groth. Lumuhad si Kuroota sa harap ni Groth, nagpapasalamat sa kanyang tulong habang tinatawag din siyang kaibigan. Pagkatapos nito, sinabi ni Kuroota kay Groth na oras na para magtungo sila sa palasyo ni Talcum upang ihatid ang bangkay ni Kenel. Gayunpaman, natigilan si Groth ng ilang minuto dahil hindi siya makapaniwala na tinawag siyang kaibigan ni Kuroota. Sa huli, ipinahayag ni Groth na ito ang pinakamasayang araw niya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dumating sila sa lugar ni Talcum, at binigyan sila ng magarbo na pagtanggap tulad ng dati. Ibinagsak ni Kuroota ang katawan ni Kenel sa sahig, sinasabi kay Talcum na nasa kanya na ang kailangan niya para sa elixir. Humanga si Talcum nang mapagtanto niya na talagang pinuntahan ni Kuroota ang pinakamahirap na kalaban at nagawa niya itong talunin. Pinuri ni Talcum si Kuroota, sinasabing kilala siya sa kanyang husay. Pagkatapos ay tinanong ni Kuroota si Talcum kung mayroon na siyang lahat ng kailangan para sa elixir, at kinumpirma ito ni Talcum. Gayunpaman, hinihikayat niya si Kuroota na bigyan siya ng ilang oras upang tapusin ang elixir, na mag-aalis kay Kuroota ng itim na mahika sa loob niya. Nagtataka si Kuroota na walang hinihingi kapalit si Talcum,
at sumagot si Talcum na ang makapagligtas ng isang kaibigan ay sapat na gantimpala para sa kanya. Pagkatapos, inutusan ni Talcum ang kanyang espesyal na pangkat ng duwende na dalhin ang katawan ni Kenel sa kanyang laboratorio upang masimula na ang paghahanda. Kalaunan, nakita si Kuroota at Groth na naglalakad sa palasyo ni Talcum. Sabik si Kuroota na matapos na ang paglilinis upang sa wakas ay ma-access na niya ang multidimensional na mahika. Binanggit ni Kuroota ang mga duwendeng nakita nila kanina, at sinabing mukhang matitigas ang mga ito. Kinumpirma ito ni Groth, sinasabing ang mga iyon ay tinatawag na 4 na sakuna dahil sila ang pinakamalakas na mandirigma ng Tribong Dragold. Sinasabi rin na ang mga pangalan nila ay nagmula sa tunog ng mga butong na dudurog sa kanilang mga panga. Ibinunyag ni Groth na karamihan sa mga karibal na angkan ay napasailalim na ng kontrol ng Tribong Dragold, kaya sila ang pinakamalakas sa mga duwende. Gayunpaman, ipinagmalaki ni Groth ang kanyang sariling angkan, na sinasabing iba sila, kaya sila ay eksepsyon. Biglaan, nakarinig sila ng isang uri ng ingay mula sa isa sa mga silid sa likod nila. Nagpasya ang dalawa na siyasatin, pero pagpasok nila, wala silang nakita kahit sino sa loob. Ayaw maniwala ni Kuroota na walang kahit ano sa silid, kaya ginamit niya ang kanyang mahika para ipakita kung anuman ang nakatago sa silid. Mabilis na napagtanto ni Groth na nasa opisina sila ni Talcum. Naniniwala siya na may sikretong daanan doon, at dahil sa mahika ni Kuroota, nakita niya ang mekanismo na magbubukas nito, na isang libro. Sa sandaling yun, nagpakita ang daanan patungo sa lihim na lagusan, at sinabi ni Kuroota kay Groth na sumunod sa kanya. Gayunpaman, pinakiusapan niya itong mag-ingat dahil nakakaramdam siya ng matinding itim na mahika na nagmumula sa silong. Ilang sandali lang, nakarating sila sa silong at nakita ang isang bagay na nakakapangilabot at hindi nila inaasahan. Sa silong ay may daan-daang duwende na sumasailalim sa hindi makataong mga eksperimento para baguhin ang kanilang anyo. Labis na nagulat si Groth nang makita niya ang isang babaeng duwende na kilala niya, at ang pagkatuklas na ito ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang likod. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan niyo ang homepage ko at makikita niyo ang iba pang mga recap. Minamadali ko na isulat at i-edit ang susunod na recap, kaya malaya kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang mga opinyon nyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin.